Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Bagong Silang, North Caloocan. Duguan at patay na nang matagpuan ang isang babae sa isang apartel sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Ang babae ay kinilalang si Sarah Jane Fajardo, 32 years old na nakatira sa Pinagbuhatan, Pasig City. Nagtatrabaho para sa isang insurance company si Sarah. Si Sarah ay may ka-live-in partner na si Jason Ubuga, 34 years old na nakatira sa Monumento. Hindi naman nasabi kung ano ang trabaho ni Jason. Pero si Sarah at Jason ay 10 taon nang magka-live-in partner at sila ay may 4 na mga anak. Ayon nga sa mga balita, hindi na nakatira sa isang bahay sina Jason at Sarah. Ang pangyayari, November 8, 2023. Ayon kay Jason, tumawag ang tatay ni Sarah sa kanya bandang Oktubre ng 3 beses. Nagrereklamo kasi ang tatay ni Sarah na parang napababayaan na ang mga anak nila dahil si Sarah daw ay laging umaalis. Minsan, umaabot daw ng 10 araw hanggang 1 linggong hindi umuwi si Sarah sa kanyang mga anak. Dahil nga dito, nagplano si Jason na makipagkita kay Sarah para pag-usapan ang problema ng kanilang pamilya. Ayon kay Jason, gusto niya nang tanungin si Sarah kung bakit niya iniiwan ang kanilang mga anak. At plinano nga ni Jason na takutin si Sarah para siya ay umamin. Sa pagkwento pa ni Jason, isa pa lamang ang anak nila ni Sarah ay nagloko na ito sa kanya. Pinatawad ni Jason ang kanyang ka-live-in partner para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sa sumunod na pagkakataon, nagloko muli si Sarah at umamin siya kay Jason. Pero nanghingi ng pabor ang babae sa kanya. Gusto ni Sarah na umuwi na lang ng Mindanao si Jason at hindi na bumalik pa. Pumayag si Jason kahit na masakit sa kanyang mawalay siya sa kanyang mga anak para na rin walang maging gulo sa pagitan nga nila ni Sarah. Nang araw nga ng krimen, nagkita si Sarah at Jason sa Monumento. Pagkatapos ay nag-check-in sila sa isang apartel sa Caloocan bandang 3:00 ng hapon. Pero ang hindi alam ni Sarah, may dala si Jason na peking baril, patalim, tape at mga lubid na kasama sa plano niyang pananakot. Binati pa nga ni Jason ang kanyang live-in partner dahil nga ng araw na iyon ay birthday ni Sarah. Ayon kay Jason, kinompronta niya si Sarah na wala siyang pakialam kung ilan pa ang kanyang maging lalaki. Pero huwag lang sana niyang pabayaan ang kanilang mga anak. Pati kasi ang pamilya ni Sarah ay nag-aalala na ilang araw nang naiiwan mag-isa ang mga bata. Nang nakaraan ay nagpunta si Sarah sa Malaysia at nang sumunod na araw naman ay galing siya sa ospital. Ayon kay Jason, nanghingi pa daw ng pera sa kanyang tatay si Sarah. Pero hindi nila binigyan ang kanilang anak dahil tila pineperahan lang sila ni Sarah. At nang nasa loob na nga sila ng apartel ay sinira ni Jason ang cellphone niya at ang cellphone ni Sarah dahil nga ayon sa kanya iyon ang pinagmumulan ng problema ng kanilang pamilya. Tinago niya ang mga cellphone na ito sa isang toilet tank ng kwarto ng apartel na kanilang inupahan. Maayos naman ang naging pag-uusap nila Sarah at Jason. Sinabihan ni Jason si Sarah na bumalik at umuwi na sa kanilang bahay. Ayon pa nga kay Jason, kapag may pera si Sarah ay umaalis nga ito at iniiwan ang kanilang mga anak. Kapag wala naman pera ay babalik na ito sa kanyang mga magulang at anak. Pero sumagot si Sarah kay Jason na wala kang pakialam kung saan ako magpunta. Kaya dito na nagsimula ang pagtatalo ng mag-live-in partner.
Sa pagkwento ni Jason, nahalata ni Sarah na peke ang baril na dala niya kaya pumunta ito sa lamesa kung nasaan ang patalim. Kinuha ni Sarah ang patalim at nag-agawan sila ni Jason. Pagkatapos ay binuksan ni Sarah ang pinto at sumigaw ng tulong sa mga kalapit na kwarto. Gusto na sanang lumabas ni Sarah pero bigla na lang siyang nasaksak ng patalim. Nang bumagsak na si Sarah, hinila daw ito ni Jason papunta sa loob ng kwarto at sinara niya ang pinto. Nang makita ni Jason ang mga dugo ay agad siyang lumabas ng kwarto. At dahil umano nga sa takot dahil sa kanyang nagawa, iniwan ni Jason si Sarah sa loob ng kwarto nang hindi na niya tinitingnan kung patay na ito o buhay pa. November 9, 2023, kalaunan nga ay sumuko si Jason sa isang programa na pinamumunuan ni Sir Raffy Tulfo. Inamin niya ang nagawa niyang krimen. Pero nanindigan si Jason na aksidente ang nangyari at hindi niya talagang gustong mapatay si Sarah. Kaya nga daw siya sumuko ay dahil may kasalanan siyang nagawa, sinadya man o hindi ang nangyari. Nagboluntaryo siyang sumuko dahil ayaw niyang magtago at dahil lalala lang ang nangyari kung siya nga ay magtatago. Nang tanungin kung bakit siya may dalang patalim, sinabi lang ni Jason na binili niya ito para takutin nga si Sarah. Sa investigasyon ng mga pulis, nakatanggap ng isang tawag ang Station 13 North Caloocan PNP tungkol sa nangyaring krimen. Ayon nga sa empleyado ng apartel, nag-check-in ang biktima kasama ang isang lalaki bago mag-alas 3 ng hapon. At bandang alas 7 ng gabi, nagulat siya nang may marinig na humihingi ng tulong. Sinabi ng empleyado na may narinig siyang babae na sumisigaw ng saklolo kaya naman siya ay lumabas at pumunta kung saan nanggagaling ang mga sigaw. Isang lalaki ang nakita ng receptionist mula nga sa 103 na may dugo. Akmang pupuntahan niya nga na dapat ang kwarto kung saan nga niya naririnig ang mga sigaw, ngunit dahil sa kanyang takot ay hindi na siya tumuloy at bumalik na lang sa kanyang reception area. Nang dumating ang mga kasama niya sa trabaho ay agad na tumawag sila ng barangay. Ang barangay naman ay tumawag ng mga pulis. Sa pagresponde ng mga pulis, nakita nga nila ang isang babae na duguan. At dahil nga sa mga ID na nakita sa loob ng kwarto, ang babae nga ay kinilalang si Sarah Fajardo. At ang kanyang labi nga ay nakitaan ng sugat sa liig. Pagdating ng ambulansya, dineklarang patay si Sarah. Naiwan sa crime scene ang isang patalim, isang gun replica at 2 basag na cellphone na itinago sa toilet tank. Isinailalim ang mga ito sa forensic examination. Hindi naman itinuring ng mga pulis na robbery ang krimen dahil ang mga personal na gamit ni Sarah ay hindi naman nawawala. Nag-request na din ang mga pulis ng autopsy pero hinihintay lang nila noon na makausap ang kamag-anak ni Sarah at sa kanilang ghost signal. Ang resulta nga ng autopsy ay makukuha nga matapos ang 2 linggo. Ayon naman sa tatay ni Sarah na si Crispin Fajardo, iba ang kwento ni Jason sa totoong nangyari. Sa pagkwento ni Crispin, tinawagan ni Jason si Sarah noong November 7, 2023 para magkita sila sa isang mall. Pagka-uwi ni Sarah, sinama niya ang isa sa kanilang mga anak at nagpunta sa mall para nga kitain si Jason. Nang nasa mall na ang mag-ina, nakita ni Jason na kasama ni Sarah ang isa sa kanilang mga anak. Pero hindi naman ito nagpakita sa kanyang mag-ina. Kaya nagdesisyon na lang umuwi ang mag-ina pero pagka-uwi nila ay sinundan pala sila ni Jason. Pagkatapos ay inihatid ni Sarah ang 2 pa niyang mga anak sa eskwelahan pero hindi na nga ito nakauwi. Sa palagay ni Crispin, inabangan ni Jason si Sarah sa eskwelahan.
Hindi naman naniniwala si Crispin na talagang niyaya ni Jason ang kanyang anak dahil ang totoo ay ayaw na ni Sarah na sumama pa kay Jason. Nang ilang oras na nga na nawawala si Sarah ay sinubukan ni Crispin na tawagan si Jason ng ilang beses pero hindi naman ito sumasagot. Nang tanungin naman si Crispin tungkol saan nalalaman niya sa relasyon ni Sarah at Jason, pag-amin ni Crispin, ng October 2022, inihatid nila si Jason sa mga magulang nito sa Zamboanga kasama ang bunsong anak nila ni Sarah. Maayos naman daw ang mga pangyayari pero nitong October nang lumuwas si Jason at hindi alam ni Sarah na may mga pinaplano na pala si Jason laban sa kanya. At nang umaga nga ng November 10, ay may mga tumawag nga kay Crispin tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Ayon naman kay Teresita, ang nanay ni Sarah, malungkot siya na nagawa ni Jason ang krimen dahil 4 na mga anak ang naiwan ni Sarah. Dapat daw ay inisip maigi ni Jason ang mga naging aksyon niya. Panalangin naman ng nanay ni Sarah na si Teresita na sila ay bigyan pa ng mahabang buhay dahil sila na nga ang mag-aalaga sa 4 na maliliit na mga naiwang anak ni Sarah. Para naman kay Jason, masakit din sa kanya ang nangyari at hindi niya talaga sinasadya iyon. May galit din siyang nararamdaman dahil siya nga ang niloko at hindi pa niya nakita ang kanyang mga anak ng 1 taon. Ayon kay Jason, totoo naman na hindi na siya nakipagkita noon kay Sarah sa mall dahil nagalit siyang sinama pa ni Sarah ang kanilang anak. Inamin din niyang nagpunta siya sa school ng kanyang mga anak para kahit sandali ay makita niya ang mga ito. Sa programa nga ni Senator Raffy, binasahan si Jason ng kanyang karapatan at saka inaresto ng mga pulis. Kasalukuyan namang gumugulong ang investigasyon sa kasong ito. Pero si Jason ay nakakulong na at inihahanda na ang kasong murder laban sa kanya. Ayon nga sa statement ni Jason, aminado naman ako kasi talagang ako naman ang gumawa. Humihingi ako ng tawad sa kanila, saka hindi naman talaga sinasadya iyon. Hindi ko naman talaga intensyon na aabot sa ganun. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!